malaking tulong ang mga grupo ng ibon sa mga simangisda. Alamin kung bakit mga kasimangisda. Panoorin po natin hanggang dulo dahil dito nyo po malalaman kung bakit tayo ay nagpapasalamat palagi sa mga grupo ng ibon na yan, and especially kay Lord sa atin sa taas na nagbibigay sa atin ng blessings. Panoorin po. Maraming salamat. Simangisda. Electric! Electric! So guys, ulam ngayon tanghalian, fresh na fresh, oh, tinga lang yan. Tinga lang yan, oh guys. Tuloy-tuloy pa rin ang ating mga kasimangisda dito sa paghahayuman ng lambat in preparation para sa ating pag-arya sa next set natin ngayong hapon. So ayan, pinamumunuan ng ating maestro. Daming ibon guys, ayan, may isda dyan guys. Pumipitik mga tuna. Yan ang target natin ngayon. Yan, puputi-puti lang yan. Lalapitan na natin ngayon yan. May mga dilis-dilis yan, kaya ganyan na kinakain. Hindi makalaki yan, pero mga tuna guys, kaya mas maganda to. Daming ipon, malalaking ipon. Kaya ganitong kalalaking ipon guys, ang makikita, usually mga tuna ang nakikita dyan at lumalabas. Yan, sana tuloy-tuloy yung lutang para marihan natin. May distansya pa kami ng konti. Yan. Yung ating barko. Malapit na tayo doon ngayon. Pesto na. Mga tuna. Bata tayo sa baba para makita nyo pag-karya natin guys. Nakapwesto na rin dito guys sa ating main skip. Nandiyan na yung ating mapalo dyan para ma-release yan. Pag release malalaglag yung ating main skip. Ayan. Ayan, pinupok na. Ariana. Thank you. Mariana guys. Ayan, stop. Tuloy-tuloy lang. Dami silang kinakain.
Kalahati na lambat guys, kalahati na lambat. Nasa 500 meters na yan. Yan ang maestro, yan yung aking mabot. Nasa sentro lang guys ang isla, sa maraming ibon. Pasok tayo sa puwente guys, tingnan natin kung gaano kalaki sa sonar. Ayan. Ito siya, yan. Yan yung isda. Maraming pagkain, daming object sa loob eh. Ito lambat, ito lambat. Diretso. Lambat. Media. Media. Ito yung isda. Raita. Media. Media. 5. Ojo. Ito yung ating main skip na nagladlad ng ating lambat. Nandyan yung ating isang fast boat na nagbubulabog. Pero ang isda nandoon sa sentro. Doon. Medyo dumikit sa may pataw. Nakakisa na sinner tayo. Doon sa sentro sa may ibon-ibon. So bababa na yung ating isang pambulabog. Laglag na. Ayan. Nailaglag na lahat ang lambat. Bababa naman sila ng Salarday. Dalawa. Doon bang isa ibababa? Para tatlo sila magbubulabog doon. Nasa loob lang isda, napisik-pisik. On! Yan. Yan yung aking spotter, si Bal. Yung spotter ko, Skip Man 10. Bigil donut, bigil 2-3. Dadalhin ko na, ayanin bro na, Odo. Para.
Baba na yung mga pangbulabog boys natin, nakababa na. Dito naman tayo sa main street. Para lang sa neutral ah. Yan, bibirahin na yan ngayon. Binibira na yan ng ating main winch. Ito si Nerday. Atis tayo si Nerday. Naging kulay green yan. Oh. Yan. Para lumalim ang ating lambat, binibira na nito. Kung bakit lumalalim ang lambat, yan, nakatouch yan sa snap ring, sa kable, at saka sa kadena. So pagka nag-zipper na yung lambat guys, wala nang lalabasan yung isda. So kailangan from end to end mag-abot yung kable na nakaka-touch yung snap ring. Ngayon lumalalim na yan kasi binibira na nitong ating main winch. Stay tuned guys, later makita natin yung nahuli nating isda. Nasa loob lang siya kanina, baka sakali. Thank you. Simang isla lang po. Magandang umaga. Ngayon ay alas 10 na ng umaga dito. Alas 10. Okay, good morning. Shoutout sa ating mga followers, 327,000 sa Facebook. Sa ating YouTube po, almost 24,000 na po tayo. Sana mas dumami pa mga kasimang isla. Enjoy watching. Please keep safe everyone. God bless. Good morning, Simang Isla. Power. Black na sila, guys. Ayan. Sana nagdyan ng isda o wala pa nagpapakita ulit. Tumubog sa loob ng ating lambat. Sana nasa ilalim lang kasi usually pagka tuna hindi talaga siya nagpapakita unless marami talagang dilis na kinakain. So pag naubos ang dilis sa ilalim lang talaga sila, talagang lumalalim sila at sumasagad sila sa pinakailalim ng lambat. Kaya let's wait and see, let's find out after this mga kasimangit. Wala pa sinyalis na nasa loob, pero kanina naikutan naman yon, nasa loob kanina, pero mahaba pa yung proseso kaya mahirap sabihin at this very moment para na meron tayo. Hindi pa rin siya nasisilip sa ating sonar to double check, pero sana high hopes dapat para positive, think positive lang guys. Ayan, mainit na naman ang panahon. Naka-area na rin isa namin kasamahan dito guys. Meron lang nakikita sa area, pero mga tuna talagang karamihan sa ngayon lumulutang dito. Ano mo?
Yan mo kaya, yan mo kaya yayain? Para hindi magpapaalam. Kaya magyayaya. Ayan. Babakasyon daw kami sa Baguio, guys. May rest house ako sa Baguio. Joke lang, joke lang. Taas-taas na yung ano, patas ng ating lambat, saka ng pataw. Malapit-lapit na rin to, guys. May nakita na akong pumitik na tuna. May tuna naman sa loob. Sana may kasamahan. May maraming kasamahan sana sa loob para mapuno na kami, guys. Konti na lang kulang namin para mapuno. Tatabi na kami para makapag-post na tayo sa ating YouTube channel tsaka sa Facebook. Marami na ako naipong video, guys, para sa inyo. May mapanood kayo dyan sa YouTube channel ko at saka sa Facebook ko. Yan, guys. So tomorrow, isang buwan na kami dito sa Laot. Ang kargada namin ay nasa 800 plus na kami. So pag napuno kami, nasa 930 tons. So isang buwan yon. So sana ngayong maghapon na to, makahuli pa rin kami para talagang full talaga, full capacity yung ating barko. This is 930 to 950 ang capacity ng ating barko sinasakyan ngayon na si Red Robin or si Regine. Ayan, guys. So ito yung pagbabasehan natin kung mapupuno tayo at saka mamayang hapon pa kung meron tayong area mamaya. So stay tuned lang mga kasimahang isda. Sana mapuno tayo para maraming blessing sa mga kasimahang isda, para sa ating mga pamilya, sa ating mga kasamahan. Thank you guys. Stay tuned. Kasimahang isda lamang po. Ayan, guys, itong isang fast boat na to, may fish finder yan, kanyang boat. Sinisilip niya dyan sa kanyang fish finder sa ilalim, nasa loob siya ng lambat, kung yung object na nasa tapat niya ay isda, kasi may mga pumipisik-pisik dyan sa loob, at yan ay nakita din natin sa sonar. So ngayon, double checking siya ngayon, kasi makipot na yung lambat. Mas maganda, mas madidetermine yung nakikita dyan sa loob ng lambat kung isda baga or dilis lamang. So ayan, yan ay isang purpose kung bakit may fish finder yung ating mga workboat dito. O ayan, ating mga baboy-baboy. So natapatan niya doon sa kanyang tapat na yon, inalisan niya na may isda doon. Pero marami rin daw talagang dilis sa loob ng ating lambat. Kaya yung nakita natin kanina sa sonar ay hindi talaga purong isda, kundi may kasamang dilis. Ayan, guys. Kaya once na umarya tayo, mas maganda pa rin talaga yung nakikita natin sa sonar na may object. Kasi may tinatarget tayong object dyan, whether dilis or isda. Pagka makapal talaga yung dilis, meron niyang kasamang isda na yellowfin, tsaka tuna, tsaka gulyasan. So this time yan ang procedure kung bakit nandyan siya sa loob ng ating lambat. Sinisilip niya yan dyan sa kanyang fish finder. Ayan. May tinuhog naman tayo dito, guys, ngayon. Yan. Sabi sabihin, meron naman yung ating lambat. So yan yung ating pag portion mamaya. Nakikita natin yan. So malapit-lapit na rin to, makipot-kipot na yung ating lambat.
Ito naman yung isa nating kasamahan guys. Medyo may distansya ng konti sa atin ngayon. Nakarya din yan guys. Kita nyo yung lambat niya. Ayan. Buti nabot pa ng aking cellphone. Ayan. Nakarya din yan guys. Mga tuna rin ang kanyang inaryahan. Siguro mga nasa 2 to 3 miles yan guys sa amin, sa posisyon namin. Ayan nyo ganong kalayo dyan. Ayan. Halos hindi makita pagka dito lang sa camera. Pero nakikita natin, abot tanaw natin yan. Pero ginamitan natin ng camera natin kung gaano kalayo makikita siya. So, yan ang ating kasamahan dito. Binubukan na ulit ang ating lambat dahil kumikipot na siya. Baka magtingahan yung tuna guys. So yung ating isdang inaryahan. Kaya yan, kita nyo. Hinihila dito para hindi tuminga ang isda. Kasi sayang pag tuminga. Sabi ko nga sa mga nakaraang video, pag tuminga madudurog lamang. Lalo na kung pakipot na, kailangan maiakyat talaga yung mga isda ng fresh at saka good quality. Kaya dapat paspasan na to o bilisan na dahil habang kumikipot ang lambat, malaki ang chance na tuminga sila. Kaya dapat mas mabilis yung pagpa-power block dito guys habang kumikipot. Dahil wala nang maikutan yung ating mga isda, sila ay babangga at babangga sa lambat. Pag bumangga, kalimitan na mamatay kaagad. At nangyayari, pagka ganon, madudurog sila doon sa power block na yon, doon sa may gulong na yon. Pag dumaan dyan, madudurog lang, sayang lang naman. So dapat talaga ibukay itong ating lambat para safe yung isda na makuha natin lahat at good quality. So kaya sila binubuka para may maikutan pa yung ating mga isda. Ayan guys. Tumalon na rin ang ating diver na kalbo guys. Yan. Sisilipin pa rin niya yan. Double checking pa rin guys ang ginagawa. Yan. Double check pa rin niya yan kung marami sa loob visually. Ayan. So pagka makipot-kipot na, saka siya dyan, para mas makikita ang isda kung compact ito sa loob, kung marami. Ayan. Safe naman kasi guys ang diver kasi yung mga pating na nakikita dito, hindi naman sa yung mga aggressive na pating. Once lang talaga naging agresibo lang pating pagka naipit sila o para na sukol sila na parang sila ay lalabanan ng anuman, yun doon sila naging aggressive. At the same time, kapag nakaamoy sila ng dugo ng isda, dugo ng tao, yun talagang manlalapa yan. So sa pagkakataong ganyan, kaya yung ating diver, although ingat-ingat din talaga siya para hindi talaga din siya makagat ng pating, pero wala pa naman sa history dito sa amin na diver na kinagat ng pating. Sa 50 years namin mahigit dito guys, wala namang ganong instance na nakagat ng pating sa diver natin. Ayan. Risky talaga ang trabaho nila. Pero sabi nga, somebody has to do it. Kailangan talaga may tumingin din dyan para nang sa ganon, yung proseso ng ating pangingisda ay mas maayos. Yan guys. Lapit-lapit na to. Malapit nyo na makita mga isda. Stay tuned lamang guys. May tuna na. Dala, laki ng pating! Pating! Ang pating, ang laki oh! Makintab ang pating.
Malalaking tuna. Ay, may malasog, ano yon, sailfish. May bulabog pala eh. Oh, meron nga. May gulyasan pala. Ang laki. Laki pa ng gulyasan, no? Isa lang. Son! Son! Magbaon ka? Magbaon ka? Gulasan ako. May halo nga. Gulyasan, konti lang. Ano nga naman kaunti lang? Yan ang control niya. Diretso yan guys ha. Ang kamay niyan. Ako isa eh. Wala namang init. Yan yung bunbunan guys. Senior na ho yan guys. Good vibes lang tayo guys ha. Kita nyo, malaki lang helipad niya. Ayan. Yan ang aking fishing master namang yan. Tuna hunter siya yo. Yan. Ang init-init na, nakaganon pa. Lalaki ng tuna guys. Magaling itong fishing master ko, kaya yung helipad niya Dapat na. malapad na eh. Kung nagpiloto daw siya, mas magaling siya sa akin eh. Pero sabi ko hindi man ako magaling. Skill lang naman yan. Mga pinag-uwento mo. Oh no! Delikado guys pag ganyan kalalaki ang isda. Kaya talagang pagka may malalaglag at tamaan dyan, talaga namang may mga instances na kasi guys na na-aksidente dahil sa malalaking tuna na bumabagsak. Talagang nawawalan sila ng malay or nagkokos ng ano. Umalay. Pag hindi hospital, siguro. Pagka merong instances din na naging cause ng kamatayan din yung ano, yung nabagsakan ng tuna. Pero hindi naman instantly na namatay kaagad, pero sabi, yun ang cause, yung sa ulo, napatakan ng tuna na bigat na ano. Marami na ring nabalda. O may ilan nabalda na rin dahil sa napatakan ng tuna na ganyan, accidentally. Kaya talaga sa ganyan dapat maingat talaga, malinaw mata, magaling makiramdam, ayan. Tapos itong may hawak ng control na ito, siya yung nakakakita ng lahat dyan, kaya masusi niya yung mamasdan. Ayan guys. Yo, sampa mo. Ayan guys, inakyat na yung dalawa nating baboy-baboy. Dalawang skip natin. Ito ang driver natin, oh, nakakyat na. Yan. Kita nyo guys, may hawla siya. Yung hélice niya may hawla. Para hindi sumabit sa ating lambat o para hindi matabas yung ating lambat guys. Ganyan ang pinakailalim niya, no? Oh. Magtataka kayo minsan na dumadaan siya sa pataw natin o sa lambat pero hindi na hélice or hindi na sumasabit ang kanyang hélice sa lambat kasi may ganyang hawla. Ayan, oh. Yan ang hawla niya. Yan ang hélice, oh. Yan guys. Yan. Yan isa nating mambuboso. Ito. Taga Jensen to, shout out si Abilieha. Shout out dyan. Ito sa mga pamilya ko dyan sa Taga-Jinsan. Ayan. Narito sa na Malaylan.
Davao City. Sam, taga Davao ka pala. Yung mga anak ko, lapit. Okay. Ayan guys. Parang bubong. Laki ng tuna. Nasa na yung tumalon? Akala ko nakalalim pa din doon. Buhay na buhay pa. So guys, ulam ngayon tanghalian, fresh na fresh, oh, tinga lang yan. Tinga lang yan, oh guys.
Supot na yan. Yan. Babaw na isda. Parang tayo rin ah. Okay na. Malapit na to guys sa Lukin. Sasalukin ah. Ano electric? Kaya, ingat ka pa. Tumuloy ya, pre. Dapat. Ano? May pake, may pake. Hoy, Nakabara yung pake. loko na. Sundin niyo yung pake niya, nakabara. Tukutin niyo muna yan, tukutin niyo. Dumar, sama na. Tanggalin niyo yung pake.
aakyat. Sabi wala na. Nasa crew wala, nasa crew ay sasab pa lang sa engine room. Hindi. Ariyan na ito sa ano? Labugan ito. Area. Matay. Pinat. No trophy. Wala muna may maghagis. Tamaan tayo rito. Wala naman naghagis. Bili, don't throw ha. Oh, it's outside the piso. Gano'ng katagal ang minsan? Ariya ka. Ariya. Okay na yung flapper ha? Okay, Ariya, all fish, ulto na, Ariya. Ilya, ito. Okay, Ariya ka, para na lang. Ariya na! Ariya. Ariya.
Pating. Yung mga pating niya nakikita nyo guys, dinidiscard yan. Nire-report yan kasama yan sa logbook. Pero dinidiscard yan, binabalik sa dagat guys. Patay man o buhay. Ayan guys. Last na salok na yan guys. Ayan. Thank you for watching mga kasimahang isla. Alamin natin mamaya kung kailang tonelada tayo ngayon. Ito yung inarihan natin kanina, mga ibon-ibon, may mga tuna. Ayan, puro tuna ang atin nahuli ngayon. Konti nga lang siya pero may presyo to guys. Kaya kahit pa paano may bawi tayo sa ating gastos. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin ang ating mga kasimahang isda dito sa paghahayuman ng lambat in preparation para sa ating pag-arya sa next set natin ngayong hapon. So ayan, pinamumunuan ng ating maestro, ng ating skipman at ang ating diver. Ayan. So except from their original duty, sila ay gumagawa or naghahayuman ng lambat pagkatapos. Tulad niyan, no, may mga butas-butas niyan. Ginagawa niya. Kita nyo guys, oh, ang laki-laki ng butas ng ating lambat. Kaya kasya mga 3 kilong isda dito guys. So kung gusto nyo makita mga mukha ng mga ito yan, oh. Yan guys. Sa YouTube channel nyo makikita aking mga long form video guys, ha. Wala tayo sa Facebook. Wala tayong kinikita sa Facebook, sa YouTube kahit pa paano pambili ng load. Ayan. So ganyan kasi sipag yan. Hindi pa tayo tapos guys. May ilang piraso pa nandun sa ilalim ng ating lambat. So ito pinapakita ko sa inyo guys. Ayan. Laki ng mata, oh, laki ng butas. Kaya hindi talaga nahuhuli yung maliliit na isda dito. Kaya hindi masasaid yung species ng isda natin dito guys. Dahil once na may maliliit yan, lumulusot talaga sila dyan. Kahit 3 kilos kasi dito sa butas na to. Yeah, pinakita ko ulit sa sa ating mga previous videos guys, pinakita ko na yan sa inyo. So sa bago lang po sa ating Facebook page saka sa YouTube channel, ito po rin ang inyong kasimahang isda. Thank you sa ating 328,000 na po yata. 328,000 followers sa Facebook at 24,000 subscribers sa ating YouTube channel. Thank you guys and enjoy watching. God bless us all. Keep safe everyone. Ito po ang inyong kasimahang isda. Ayan, ito na po yung huli. May mga pating na patay. Yan ay didiscard natin guys. Babalik yan sa dagat. Naka-report naman yan guys. Electric! Yan na po yung last batch ng isda natin guys. Go! Hoy! Ari ko tayo kumita. Kala ko wala na kay respeto na yung mga gamit dito. Hindi! Ali tayo!